Ang problema ay sa loob ng isang katawan, mayroong isang napakadelikadong sanhi na napakakaunting tao ang nakakapansin. Alam niyo ba mga sir, sa proseso ng pakikipag-usap ko sa libo-libong mga customer, may napagtanto akong isang medyo nakakagulat na katotohanan. Napakaraming tao kapag nakakaranas ng kahinaan sa kalusugan sexual or erectile dysfunction ay madalas naiisip agad ng isang dahilan nito ay ang mababang testosterone. Ngunit sa katunayan, sa napakaraming kaso, hindi ang testosterone na ito ang pangunahing salarin upang ang inyong ari ay magkaroon ng magandang pagtayo o erection at tumagal. Mayroong isang kinakailangang kondisyon at iyon ay dapat sapat, malakas at walang harang ang pag-pump ng dugo patungo dito. Ito ay isang napakalinaw na mekanikal at physiological na salik po. Ang problema ay sa loob ng isang katawan, mayroong isang napakadelikadong sanhi na napakakaunting tao ang nakakapansin. Hindi ito agad na nagdudulot ng sakit, walang malinaw na sintomas. Ngunit tahimik itong sumisira ang kakayahang tumayo pagtikas ng panahon. Ang sanhing ito ay walang iba kundi ang free radical. Para itong kalawang na nakakapit sa loob ng tubo ng tubig. Unti-unting binabara ang daloy ng hindi natin namamalayan. Ang mga free radical ay hindi matatag na molekula na kadalasang mabubuo kapag ito or tayo ay nakakaranas ng matagalang stress, kulang sa tulog, paninigarilyo, umiinom ng alak, may hindi malusog na dieta, or nakatira sa maruming kapaligiran. Kapag lumitaw ng labis ang mga free radical, ay kakapit sa pader ng mga daluyan ng dugo, nagdudulot ng pinsala sa inner lining at unti-unting nakakapalibot sa daluyan ng dugo. Kapag hindi na maganda ang elastisidad ng mga daluyan ng dugo, hihina ng daloy ng dugo papunta sa ari po. Sa pagkakataong ito, kahit na ang inyong testosterone ay nasa loob or normal na antas pa rin, nakakaapekto pa rin ang kakayahang tumayo. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao kahit hindi masyadong mababa ang resulta ng kanilang hormone test ay nakakaranas pa rin ng mahinang pagtayo, madaling lumambot o hindi kayang patagalin ito. Ang bagay na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkadismaya sa inyong mga kalalakihan, kundi minsan ay nakakaparamdam pa rin ng mga kababaihan na nabibitin o sa nakagitnaang pagtatalik. Sa madaling salita, ang problema ay hindi lamang nasa hormone, kundi sa kalidad ng daluyan ng dugo at sa kakayahan ng katawan na labanan ang oksidasyon. Kaya naman, ang pangmatagalang paraan para mapabuti ang kahinaan ng estadong sexual ay hindi maaaring nakatugon lamang sa pagpapataas ng testosterone, kundi kailangan din ng sabay-sabay na una, protektahan ang pader ng daluyan ng dugo, pataasin ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang epekto ng free radical. Ito ang panahon kung saan ang papel ng mga antioxidant at micronutrients ay nagiging pinakahalaga po. Makakatulong ang mga ito na i-neutralize ang mga free radical, protektahan ang mga selula at suportahan ang mga daluyan ng dugo upang gumana ng maayos ito. Isahanin ng mga produktong sumusuporta sa ganitong paraan, ang Adenafil 100 ay isang pagpipilian na sinasaliksik ng napakaraming tao dahil sa medyo komprehensibong formula nito. Kapag hindi na katulad ng dati ang inyong performance, napakaraming kalalakihan ang pumipili sa Adenafil 100 bilang isang aktibong solusyon sa pangangalaga ng sexual na kalusugan. Ito ay isang produktong nagpapalakas ng bato or ng ating kidneys at nagpapataas ng sigla para sa mga lalaki na nagmula sa India. Nakakatulong sa pagpapataas at pagnanasa ng libido, nagpapabuti ng kakayahang tumayo at nagpapanatili ng katatagan habang nakikipagtalik. Dahil ay intindahan ko kayong mga kalalakihan, ay hindi lamang pangangailangan ng isang gabing pagpupunong-puno ng sarap, kundi ng isang matatag na kakayahang nagpapanatili ng paglipas sa mga taon.
Ang regular na paggamit ay nakakatulong din na paataasin ang pisikal na lakas ng resistensya ng mga lalaki na nagbibigay sa inyo ng mataas na kumpiyansa araw-araw. Sinusuportahan din ng produktong ito ang mga karaniwang sintomas ng matatandang lalaki tulad ng madalas na pag-ihi ng gabi, sa gabi, pananakit ng likod, pangangawid ng tuhod, hirap sa pagtulog at paghina ng memorya natin. Ang produktong ito ay hindi lamang nakatuon sa iisang salik, kundi pinagsama-sama ang maraming grupo ng mga sangkap na sumusuporta mula sa loob. Ang mga aktibong sangkap ay nakakatulong sa pagpapataas ng enerhiya ng mga selula, pagsuporta ng sirkulasyon at sexual na performance mo. Ang biological zinc ay nag-aambag sa pagpapanatili ng matatag na testosterone. Ang mga herbal extract ay nakakatulong na suportahan ang pagnanasa at sexual na function. Lalo na ang grupo ng mga antioxidant na tumutulong na bawasan ang epekto ng mga free radical sa pader ng mga daluyan ng dugo at mga reproductive cell. Ang mahalagang punto ay ang Adenafol 100 na hindi nagbibigay ng panandali ang magpapasigla, kundi sinusuportahan ng ating unti-unting bumuti ang ating katawan na angkop sa mga nais na lutasin ang problema mula sa ugat ng ligtas na at pangmatagalan po. Palagi ko pong idinidiin sa mga kahinaan sa pagtatalik ay hindi palaging dahil mababang hormone, mga sir. Napakaraming kaso ng mga katawan ay tahimik na pipinsala ang mga free radical at may hinang sirkulasyon ng dugo, ngunit hindi ito pinapansin. Kapag naiintindihan ng tamang dahilan, ang pagpili ng angkop na solusyon ay magiging mas madali. Huwag ninyong hayaan ang pananatili or pride ay maglayo sa damdamin niyong mag-asawa, kundi komportable lamang sa pagharap dito at alagaan ang inyong mga sarili, mga sir. Ang pangangalaga sa sexual na kalusugan ay sa totoo lang ang pag-aalaga sa daluyan ng dugo, sa mga selula at sa sarili niyong pamumuhay. Habang mas maaga, mas maganda ang kakaihang makabawi ng katawan. Kung nais niyong mas maunawaan pa ang mga tahimik na sanhi na nakakaapekto sa kalusugang sexual ng mga lalaki at mga tamang paraan ng pagsuporta sa loob, subaybayan niyo na lamang po ang mga susunod kong ibabahagi. Huwag mong hayaang manatili ka sa kahinaan. Mag-message ngayon para sa libre, pribado at confidential na konsultasyon.